Meron ba tayong ipagtutulos ng kandila sa Senado? Meron. Na mga iihawin natin, na i-expect na ihawin ng isang senador ba to? Meron. Tanong nga, anong kulay ng kandila itutulos mo? Naku, itim yan. Itim yan, itim. Double check natin. Pero, ang catch dito, Pam, itong mga humaharang na to, ay mga dating kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Pia Cayetano at Senator Tolentino? Isang Senator Tolentino, ha? Ayun na nga po mga kababayan, hindi pa ho nag-uumpisa yung hearing na isasagawa dyan sa Senado na pangungunahan nitong si Senator Bato de la Rosa, yung mga bataan ng Malacanang dyan sa Senado, nagpa-panic mode na ho. Yan na nga ba sinasabi natin, hindi ho nila malaman kung paano nila pipigilan yung investigasyon na yan na gaganapin sa Senado. Kaugnay pa rin ho doon sa AJK na tinatalakay nila dyan sa House of Representatives. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo na ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Bago natin umpisa ng ating talakayan, gusto ko ho munang pasalamatan yung mga nagpakulay doon sa ating huling video. No? Sa mga hindi ho makakahabol, sa mga magpapakulay, ngayong mga oras na to, habang rini-record ho natin to, sa susunod na video na ho kayo masya-shoutout. Pero sigurado masya-shoutout kayo. Shoutout dito kay Shoutout dito kay Jade Blanco. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Maraming salamat Jade Blanco at dito kay Emma De Castro. Mega love shoutout. Palakpakan din ho natin. Maraming salamat Ma'am Emma De Castro, no. Talagang sobrang na-appreciate ko yung mga pakulay niyo. Super thanks nyo na yan dyan sa comment section. Maraming salamat to mga kababayan. At shoutout din ho dito kay mega love shoutout kay Elisha Man of God. Shoutout to kay Elisha Alvin. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Bilisan na lang ho natin. Isang plantsahan na lang ho para mamaya dire-diretso na ho yung natin, yung reaction video natin. At shoutout din ho dito kay Virgo, itong si Madam Virgo o Sir Virgo. Panglima niya na ho ata ngayong araw ito. Maraming salamat, palakpakan ho natin. PH Update, thanks for fulfilling my day. Salamat sa pagsama sa akin araw-araw. Wala hong anuman, Ma'am Virgo. Nandyan lang ho kayo. Masaya na rin ho tayo dito sa PH Update. At shoutout din ho, mega love shoutout dito kay Sakoro Di Carlos, maraming salamat to. Mega love shoutout palakpakan natin. At shoutout din ho dito kay TTM Tito Team Moto. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan. Para hindi na ho tayo nadidistract. Pinasadaan na ho natin ng dire-diretso lahat ng nagpakulay doon sa huling video natin. Maraming salamat. Mega love shoutout sa lahat ng nagpapakulay dyan sa comment section. Ayun na nga mga kababayan. Pag-usapan na ho natin. Ito na yung bakbakan. Ika nga. Pag-usapan na ho natin itong mga birada nitong si Atty. Larry Gadon. Bibilisan lang ho natin to kasi medyo mahaba yung video natin. Pati yung kay Atty. Panelo. Magbibigay din ho siya ng reaksyon niya. Kaugnay dyan sa plano nitong si Senator Bato de la Rosa na magsagawa ng parallel investigation dyan sa Senado. Kaugnay pa rin ho doon sa pinag-uusapan lang AJK dyan sa House of Representatives. Walang botante ang mga Duterte. Ayan ho, sa Abante News ho ito mga kababayan, lipat ho tayo. Ito ho yung post nitong Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ano daw, poverty alleviation? Nabawasan na ho ba yung kahirapan sa ating bansa? Anak ng toko. Gawin mo yung trabaho mo. Hindi mo trabaho mag-intriga at gumawa ng propaganda sa administrasyon. Ang trabaho mo, Larry Gadon, ito tandaan mo ang trabaho mo, tulungan ang bangag mong amo para maibsan, mabawasan ang kahirapan sa ating bansa. Pero ang mga side comment mo dito kay VP Sara o kung ano pa man ang katayuan ng mga Duterte na to sa politika ngayon sa ating bansa, wala ho kaming pakialam dyan. Kasi, una sa lahat, kaya mo lang naman pinagtatanggol ang administrasyon na to, kasi ikaw ay alam nyo na ho yun, mga ikaw ay, alam nyo na ho yun. Ito mga kababayan, basahin ho natin itong mga punto de vista itong si Atty. Larry Gadon, okay? Ito ang banat niya. Di dapat pangambahan sa darating na halalan ang kampo ng mga Duterte. Ano daw?
Hindi daw dapat pangambahan sa susunod na halalan ng mga Duterte. Tingnan natin bakit walang humpay ang pagbanat ng pinsan ng amo mo, itong si Tambaluslos, diyan sa mga Duterte sa House of Representatives. Mantakin mo Larry Gadon kung hindi kayo nangangamba, bakit pati confidential fund ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kinakalkal nyo na? Di ba? Kung hindi kayo natatakot, kung talagang confident kayo na hindi threat at hindi natitreaten ng mga bangag dyan sa Malacanang sa mga Duterte na to, bakit nila kailangan tapyasan ang budget nitong si Vice President Sara Duterte? Are you okay, Mr. Secretary Larry Gadon? Ha? Ayusin mo, sir, ha? Ito ang hayagang iginiit ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Papa Secretary Larry Gadon patungkol sa mga pahiwatig na si Sara Duterte ang mabigat na kandidato sa darating na presidential election sa 2028. Ay hindi ba't walang humpay ang paninira? Ba't ang bagalo kasi ng bibig natin eh. Ba't walang humpay yung paninira nitong si Tambaluslos dito kay Vice President Sara Duterte kung hindi siya ang nakikitang pinakamalakas na pwedeng makalaban ng i-endorse ng amo mong bangag sa 2028 presidential election? Kagaya na sinabi natin, bibilisan lang ho natin to. Ito ang kanyang eksplanasyon, ang pag-aanalisa ng isang Larry Gadon. Okay? The Duterte are not major formidable political brand. Ano daw? Bakit itong si Karen Davila? Duterte supporter ang binibida, hindi mga dilawan at hindi mga loyalista. Sa lahat ng interview na marinig natin, yung mga Duterte supporter baka magalit. Baka ganito isipin ng mga Duterte supporter. Hindi daw formidable political brand. Hello? Bangag ka na rin ba, sir? Nagtatanong ako, tuloy natin. Philippine politics is divided into two major groups. Marcos Aquino. Ano daw, Marcos Aquino? Iisa na lang kayo Ochoa, katropa ng First Lady. Kadamihan dun sa mga gabinete ng administrasyon, puro dilawan. Anong Aquino? Aquino is equals to yellow. Majority sa mga gabinete ni Bangag, puro dilawan. Anong formidable? Tuloy. Now is second generation rivalry, but while Marcos has heirs to the Marcos brand, the Aquino branch names only has closest kin, Bam Aquino, and extended by Yellow Liberal Party steward who solidly and unbiasedly espouse the Aquino brand. Paliwanag ni Gadon. Ito, simple lang naman yung Gadon eh. 'Di ba? Kung talagang sinasabi mo itong dalawang political branch na to ang talagang magpupukpukan sa 2028, huwag niyo hong lokohin ng sarili niyo. Yung gusto nyong gawin noong panahon ng mga Aquino, itinrenabaho na ho yun nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dito sa mga Marcos na to. Ano yon? Pabagsakin ang mga Marcos. Ay, mali. Tayo palang magpapabagsak doon. Pabagsakin ang mga dilawan. Yun ho ang nangyari noong panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya, yung mga dilawan na yan, ngayong panahon na to, hindi na ho sila relevant. Nakita nyo naman ho mga kababayan, yung senatorial slate ng mga dilawan. At majority doon sa kanilang major personalities, hindi na ho sila tumakbo sa Senado. Nagpunta ho sila sa Kongreso dahil konti lang ang kailangan nilang boto doon. Si Leila de Lima, si Siol Jokno. Ilan na lang ho, yun na lang talagang tipong merong name recall na merong tsansa na iboto ng ating mga kababayan. Yang si Bam Pagpag, etong si Kiko Pechay. Sila na lang ho. Pero kung sinasabi nitong si Larry Gadon na sa 2028 magpupukpukan ang mga Aquino, ang mga dilawan at itong mga bangag dyan sa Malacanang, nagkakamali ho kayo, Mr. Larry Gadon. Dahil yung mga Marcos na yan at mga Aquino, sa 2028 presidential election, liligpitin ho namin yung mga pamilya na yan. Ano bang ibig sabihin na liligpitin?
lilinisin na ho natin ang politika, ika nga. Tatapusin na ho natin ang dapat tapusin sa 2028. Yarin lamang, kumbaga, nagkabukasan na ho ng kamalayan. Ha? Ngayong mga panahon na to, marami ho ang nakaka-realize na itong mga Marcos na to, walang kaibahan doon sa sinuka nilang mga dilawan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya umupo. Ano ang dahilan? Bakit nakatanggap ng napakatinding suporta itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong tumakbo siya noong 2016 presidential election? Dahil sinuka ho ng sambayan ng Pilipino ang mga dilawan. Nakita nyo ho kung paano linampaso ni Tatay Digong itong si Mar Rojas. Okay? One down. Tapos na ho kami sa mga dilawan. Alam nyo sinong kinakatok namin ngayong mga panahon na to? Knock-knock. Alam nyo kung sino yon? Papunta na ho kami sa Malacanang. Kaya sa 2028, galing-galingan nyo yung paninira sa mga Duterte dahil kayo na isusunod namin. Dahil itong mga dilawan na to at mga Marcos na to, wala ho kaming nakitang pagkakaiba. Kaya sa 2028, hulaan nyo kung sino ang susuka ng sambayan ng Pilipino. Hulaan mo, Atty. Larry Gadon. Hulaan mo kung sino ang isusuka ng sambayan ng Pilipino kagaya ng pagsukang ginawa ng sambayan ng Pilipino sa mga dilawan noong 2016 presidential election. Dagdag pa ng Malacanang official, nanalo lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 dahil sa suporta ng mga Marcos loyalists. Eddie, Ang galing, ang galing. ang galing, anak ng tokwa. Shoutout dito kay Larry Gadon. Bangag ka na rin ba, sir? Hindi nga nila maipanalo yung kanilang Marcos Jr. Nanalo lang daw si dating Pangulo. Bakit hindi nila naipanalo itong si Marcos Jr. noong 2016? Sige nga, ipagpalagay na natin. Ibigay ko na dito kay Larry G. Yung kanyang argumento na yung mga loyalista ipinanalo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kaya nilang ipinanalo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi nila kayang ipanalo itong si Marcos Jr.? Alam niyo, ano na to kumbaga hindi na dapat pag-usapan to. Kaanuhan na to, ganito na to. Pagka pinaliwanag pa ho natin to kay Larry G, ganito ho siya Mga anak ng toko Diba? Napakalabo ho ng mga argumento niya. Kaya daw dahil sa mga loyalista, nanalo itong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, kumusta naman yung panliligaw nitong si Amy Marcos manggagamit at nitong si Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte noong 2022? Sige, kumusta naman ho yun? 2021 pala. Kung malakas pala itong mga loyalista, bakit pa nila kailangan magpunta ng Davao para magligaw dito kay VP Sara? Loko-loko ka pala In 2016, BBM got 15 million votes. Wow, 15 million votes. Anak ng toko 15 million votes. Kumusta naman si Leni Robredo? Votes. Miriam got 2.5 million, which shows 12 Anak ng toko. Titigilan ko na tong mat mo na to ni Larry Gadon. Walang walang kwenta tong mo na to. Isa ka rin sa mga delusional na nandiyan diyan sa Malacanang. Hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo. Ang isipin mo, base sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to, sa mga nakalipas na buwan, sa 2028, hulaan mo kung sinong kakatukin naming mga Duterte supporter na ibabagsak namin. Hulaan mo kung sino. Excited ka na kung sinong ibabagsak namin sa 2028. Tandaan mo, Larry Gadon, kung ngayong 2024 midterm election, yung paggamit ng social media 10, sa 2028 magiging 100 yan. Magiging main player sa pagpapakilala sa mga kandidato ang mga vlogger. Hindi na ho yung mainstream media na yan. Ngayon, magkakasubukan ho tayo dito sa na to. Tingnan natin. 'Di ba? Dito ho tayo magkakasubukan dito sa dito sa election na to. Sa kabila ng napakaraming kalokohan na naglalabasan na survey, tignan ho natin kung gaano kalaki ang
ang papel ng mga vlogger ng social media dito sa eleksyon na to. Tapos, pagkatapos ng eleksyon na to, larga doon tayo mag-usap ulit. Okay? Pero wag mo muna kami paandaran na hindi major political group itong Duterte na to dahil yung mga dilawan at mga pinklawan, wala silang PH update. Ayun na nga mga kababayan, dumako naman ho tayo dito sa ating mga iniidolo ng mga vlogger dyan sa third floor studio, Your Happy Network. Wala. At yung mga dilawan na to, wala rin silang third floor studio. Wala rin silang mga banateros. Wala rin silang mga reaksyon. Wala rin silang mga buster. Wala rin silang mga brothers traveler. Wala ho silang ganyan. Si Tatay Digong, meron ho siyang gano'n. Ano, meron kayo? Christian Esquera. Anak ng toka. Sa inyo na. Ito, pakinggan ho natin. Pakinggan ho natin ang ating mga iniidolo sa third floor studio. Game. Meron ba tayong ipagtutulos ng kandila sa Senado? Meron. Na mga iihawin natin, na i-expect na ihawin ng isang senator ba to? Meron. Tanong nga, anong kulay ng kandila itutulos mo? Naku, para sa itim kanila? yan. Itim yan, itim. Black candle no? Black candle. At matakot ka kapag ang isang senator ba to may dala na rin bududal at karayom. Kasama yung sindi-sinding itim na Ano yan? Si Nino Barzaga? Naalala ko na naman yun. Yung binanggit natin pangalan, baka tirahin to. Hindi, di ba, wala tayong masamang tinapay doon sa vlogger na yun, kasi wala akong wala akong handbrake yung oh, grabe naman yan. kandila, Marlon. Ano kaya itsura ni Senator Bato? Tapos pero- yung tawa niya, boses ik-ik. Hindi ba tiktik? Marlon, meron akong merong balita na hinaharang daw. Latest yan. Pero Pinaka-latest ano yan. muna ba ang gustong dinigin ng isang senator ba to sa Senate? Gusto niya magawa ng sarili niyang nanghiwalay na pagdinig sa Senado patungkol dun sa extrajudicial killing. TJK, when you say sarili niya, ito ang tinatawag na moto proprio? Moto proprio. Ibig sabihin, personal niya to. Initiative Pero niya. sinabi kong sarili kasi alam naman natin na may ginagawa ring pagdinig sa Kongreso ngayon na alam natin ang direksyon ng pagdinig doon ay para lamang sirain yung pamilya Duterte. Samantalang dito siguro kay Senator Bato, although maraming nagsasabi na paano mangyayari yan, iimbestiga mo sarili mo, isasangkot din naman siya sa EJK. Pero siguro naman, may karapatan bilang senador at bilang may mandato ng mamayang Pilipino. Si Senator Bato, may karapatan siya magsagawa ng sarili niyang hiwalay niyang pagdinig. Ako ang nakikita ko lang dyan, Marlon, gusto niyang bigyan ng prestige yung kaso na madinig ng mas tama at mas may kalidad yung paraan ng Correct. mga pagtatanong at yung ang iuupo mong mga resource persons or witnesses na nandyan, hindi yung mga kriminal na may mga record. Gusto ko yung sinabi mong Diba? prestige. Gusto ko yung ginamit mong termino na Totoo prestige. Kasi sa ngayon, sa Kongreso, mas nagmumukhang credible ang isang drug lord. Yes! Mas nagmumukhang credible ang mga umaamin na sila isang kriminal, di ba? Correct. Samantalang ang mga inuhusgahan nila ay ginawa lamang nila ang trabaho nila at ginawa nila ang kanilang tungkulin ayon na rin sa Comment ho kayo sa baba kung gusto yung gawa natin ng parto yung kay Larga doon, tapusin ho natin yung kanyang yung kanyang article diyan sa yung Abante News, okay? Ano niyo, comment kayo sa baba. Parang medyo nabitin ho ata kayo doon. Parang ramdam ko yung pagkabitin niyo doon sa banat natin kay Gadon Mamaya kung gusto niyo, sabihin niyo, lagay niyo lang sa baba part 2 ng kay Gadon sa baba, okay? binigay na tiwala sa kanila ng taong bayan noong 2016. At bakit prestige ang gustong ibigay ng isang senator pa to na klase ng pagdinig sa Senado is because we already know and it is so obvious na sa lower house, which is the Congress, Marlon, ginagawa lang nila ang pagdinig na yan dahil they want to pin down the Dutertes. We all know that it is their reason. It is their main reason. At alam natin na hindi na to tinatawag na in aid of legislation. Uy, naku. In aid of persecution na to at alam natin itong ginagawa nilang pagdinig ay hindi para makita ang katotohanan, kundi para babuyin ang pangalan ng pamilya Duterte. Kagaya niyan, alam mo, Marlon, ang dami nating pwedeng balikan na mga panahon na maraming grandstanding hearing na ginawa dyan. Let's say with PCSO, yung mga 430 plus winners na sabay-sabay ng loto. Correct. Yung halos araw-araw namimigay ka ng milyon-milyon sa mga loan bettors na nananalo, di ba? At yung mga panahon na ang tawag dito, yung maraming panalo na dininig din naman sa Senado na pinangunahan ng isang Rafi Tulfo. Balikan natin, what have you done in aid of legislation? What bill have you passed
for that covers that hearing na pinatawag ninyo. Using yung hearing na yun, it took how many, sabihin na natin 2 weeks, 3 weeks, or 1 month na pinagpiestahan din sa pinagpiestahan ng media, na ginamitan mo ng resources ng pampublikong budget, Correct. ng kuryente ng Senate, Correct. ng oras ng iyong senator na dapat mas mayroon siyang nagagawang mas tama at mas productive ang oras niya kaysa nakabakbak doon. Yung mga staff niya na nag-overtime, yung Correct. Grabe naman. Talagang literal nagsasayang tayo ng pera sa mga hearing na yan sa Senado at dyan sa House of Representatives. Pero yung sa Senado, hindi pagsasayang ng pera yun. Kasi papakinggan ng mga senador yung kasi meron silang medyo mataas na standard sa Senado compare dyan sa House of Representatives. Sa House of Representatives, puro baboy yung mga nandun. inihain mo sa lahat na nandun sa committee room na yun. Yung kuryente na Yung nasayang. kuryente na nasayang, di ba? Parang kung bibisitahin natin, Senator Ravi Tulfo, ano na pong batas ang inyong na-propose para maitama ang pagdinig ninyo ng Lotto hearing na yun? At huwag natin kakalimutan pa doon sa pagdinig na yun, na bigla na lang nawala ng basta-basta, ay may umugong na usap-usapan na di umano ay tumanggap ng bilyong piso. Nagkaroon ng backdoor negotiation. Ng backdoor negotiation correct. para kay Senator Ravi Tulfo. Correct. Bilyon daw yung ipinamigay, di umano, doon sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan para mapigilan na yung investigasyon na yon kaugnay doon sa PCSO. Di ba ang angas doon ang pangalan nun? Etong si GM ng PCSO. Si Mel Robles, di ba? Si Mel Leonario, ang angas niya, nakikipagsagutan siya. Hindi po, nakikipagbalyahan siya sa doon kay Mr. Chair. Yung mga susunod na hearing, pagkatapos nun, kulang na lang, maghalikan sila. Lambing-lambing ng datingan nila sa isa't isa. Ang lambing nila. I'm sorry, Mr. Chair. Nakanantawa. Sabi ko, wala na. Tapos na, sabi ko, GG na. Nung narinig natin silang naglalambingan na kulang na lang magharutan at magkandutan sa gilid ng hearing. Sabi ko, wala na to. Tapos na to. Tapos meron pa lalabas na balita na di umano, trinabaho, kumbaga, yung mga kumakanti dyan sa PCSO. Nahimik nga naman, di ba? First time sa kasaysayan ng forever. Hindi lang sa buong mundo, sa kasaysayan ng forever. Dahil hindi na mauulit yun. Forever nga na magkakaroon ng 400 Lotto winner. Anak ng tokwa. Saan kayo makakakita nun? First time sa kasaysayan ng forever. Na dapat sasagutin niya to sa taong bayan. Di umano yun. Kami nagtatanong lang. Diba? Paano isa pa? Doon sa Kongreso kasi, halatang-halata doon sa Congress na hindi na sila nag-iimbestiga. Kasi una pa lang, may haton na sila at inuhusgahan na nila. So, hindi totoo na, alam mo yun, na walang biases sa mga ginagawa nila. Una pa lang, judgmental na sila. At mga hindi nanonood to ng Itbulaga, dahil sa Itbulaga, bawal lang judgmental. Hindi, mahirap yun, Marlon. Talagang masisegue pa nitong si Sir Marlon. Diba? Malupit. Yan talaga. Kaya nga. Sir, pagkaguma niya si PA, alam mo na, sir. Galing yan talaga yung mga, kumbaga, masasabi mong veterano. Nakananto ko. Ang galing. Mong maitawid ang isang hearing na pantay ang pagdinig or patas pala ang pagdinig, patas, kung nagsimula ka na may bias ka na. Kung naniniwala ka na ang mga nakaupo dyan should and must pin down the Dutertes, wala nang patas dyan. Dapat hindi nyo na dininig, dapat kinasuhan nyo na kaagad. Dapat meron may hatol na kayo. May hatol na talaga. May hatol na kayo. At patunay doon sa hatol nila, kapag hindi nila hindi nila nagustuhan ang sagot ng mga resource person, iko-contempt nila, di ba? Na ganito sila kabayas at ganito sila kawalangya. Yung WAD committee members na yan, Marlon, paramihan sila ng na-cite in contempt. Paramihan sila ng sila yung tipong, hindi madam, meron designated congressman para, ang tawag ko doon sa congressman na yun, tirador. Siya yung pinaka-tirador. Alam nyo kung sinong tirador dyan sa House of Representatives pagdating sa pag-content? Si Paduano. Ang mag-uumpisa sa pagpapainit, yung sila Luis Tro, paiinitin nila, hanap sila ng konting butas na kung saan dapat masagot yun ng maayos ng mga resource person. Ngayon, pag meron na nakikitang butas, sasabat na huyang kahit di pa siya rin-recognize. Kahit hindi niya oras, yung si Paduano, biglang pasok huyan sa eksena.
Doon na ho siya mag-aalburuto, yung tipong parang asong di natin malaman na hindi mapatay, paikot ng ikot, no? Ganun ho yung nakikita natin diyan kay Paduano. Siya ho yung tirador ng taga-contempt diyan sa House of Representatives. Taga-contempt po ang tawag natin diyan. Di ba, Lolo Pads? Uso ng paggamit ng power of sight of contempt. Mismo. Di ba? Wala na silang ibang ipinanakot kundi sight in contempt. Di ba? Nakakarindi na. At pag nakita mo, yung mga taong yan na umabuso ng sight in contempt na yan, hindi magbabatas. I mean, hindi lawyer, artista. And did you know that Paduano pala is a dentist? Sa dentist siya. Profession? Si Dan Fernandez, alam ko, ophthalmologist or dentist. I don't know. Ay, basta Pero sa ano akin, siya? isa lang siyang artista. No, di ba? Old So, kaya nga school. na sinasabi mo, Marlon, kapag mayroong kang Oy. ganyan na Meron akong mamaya ko, meron tayong meron ho tayong pagkatapos ng video na to, hindi ko natin alam kung mamaya o bukas. Video nitong si Dan Fernandez, naku, nagpapakamasa ho yung kasama nitong si Ivan Alam, nagpapakamasa ho. Mamaya makikita niyo ho, mga kababayan. ang pangangailangan mo ay pagpapagawa ka ng bahay, arkitekto ang lalapitan mo. Meron Correct. ka, masama ang pakiramdam mo ngayon, doktor ang Doktor. hahanapin mo. At kung meron mga ganyan na ang expertise e batas, dapat mambabatas ang nakaupo dyan. Abogado. Lawyer, abogado, Oo. di ba? O sige, wag na nating ang isang Miriam defensor sa Chaco ba ay Alam lawyer? ko, lawyer. Ah. Lawyer. Ang ini-issue sa kanya na sobrang galing ng isang Miriam Defensor sa Chicago. Ang ini-issue sa kanya, mababa raw yung resulta ng ano niya sa bar exam and Ano yun, asaran ho nilang dalawa nitong si Enrile, no, nung nagkasagutan sila. Ay, naku, ang isang Lenny pero Robredo, hindi yan yun. Akin hindi ba yan? hindi yun. Hindi. Ang Marlon, ang isang Lenny Robredo na naging VP tuloy, Vice President ng bansa natin, ay amalyadong 3 times taker ng Pero ng hindi bar. issue, hindi issue. That should not be Ang an issue ron, may lisensya ka, Yes. sabihin, may karapatan ka Oo. para ikaw ang sa'yo magsangguni pagpatungkol sa usapin ng batas. Okay, sige. Another question. Bakit hinaharang? Sino ang humaharang? At ano ang basihan ng pagharang? Ito pa sabi nung mga informante Ano yan? natin. Kwentong barangay? Hindi. O unverified? Unverified, pwedeng unverified kasi ayaw magpakot nung ano eh. Oo, narinig ko kausap mo kanina. Ayaw magpakot nung isang senador na re-electionista ngayon. Na Naku, abogado sino to. yan? Na Okay, game. Re-electionist, senador, abogado. Si Tolentino ba yan, tol? Teka, kung si Tolentino, Tolentino ang humaharang, hindi si Tolentino ang tatawag. Sino nga kasi lahat ng ano? Hanapin natin. Mamaya tol, tignan natin. ang motopropyo raw, ginagamit lamang daw pagka ang committee ang magpapatawag ay Blue Ribbon Committee. Nasa ilalim ngayon ng pamamahala ni electionist Senator Pia Cayetano. Siya na ba Blue Ribbon Committee? Kung tama ang impormasyon ko siya. Before, kasi si Senator Tolentino ang Blue Ribbon. Oo. Kasi ano na siya ngayon? Majority leader. Okay. Pero maring baka mali ako double check natin. Pero ang catch dito itong mga humaharang na to ay mga dating kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte. Naku! Ang Pia Cayetano at Senator Tolentino? Sang Senator Tolentino bukas po ang third floor studio kung totoong hinaharang nyo ang plano ni Senator Bato na magpatawag ng pagdinig sa ilalim ng kanyang Senate Committee on Illegal Drugs and Public Order na dahil motopropyo at wala siyang resolution na inilabas dito hinaharang daw di umano ng isang Senator Tol dahil sa ang motopropyo raw ay kailangan Blue Ribbon Committee lamang ang may ganitong klaseng kapangyarihan na Pamela. Lagi ko sinasabi rito, ang tagal ko rin naman nag-cover sa Senado, Pam. Halos sa halos Tatlong dekada. Huwag naman. Kulang 2 dekada o halos 2 dekada, Pamela. Ngayon ko lang narinig yan na ang motopropyo ay para lamang sa Blue Ribbon Committee. Sandali lang, Marlon. Last session, nagkaroon ng pagdinig sa PIDEA Leaks. Nandun ang Tama. isang PIDEA agent, Jonathan Morales. Tama, na pinakontempt pa. Na pinakulong, and we witnessed that. Yes. Because we were part of this, happening na eventually siya rin naman ang sinundo natin siya. Yeah. Salamat, Fresco Daily. Ang tanong dyan, Ay, was shoutout it under the Fresco Blue Daily Ribbon PH, Committee ha? hearing? Hindi. Ito pa rin. Dito, nagpakulay dyan sa vlog na yan. Kahit dito, i-shoutout na natin. Itong si Fresco Daily. Nagpakulay ka sa third floor, pero dito sa PH, masya-shoutout ka din. Fresco Daily PH, shoutout sa'yo.
Naman toko. Magka-procure Diba? rin to. Magka-procure rin. Bakit Hindi. in a matter of just one session break, nagbago, base sa sinasabi mo, nagbago ang Blue Ribbon Committee hearing rules and regulations or Senate rules. Yes, Senate rules. as a Senate whole. rules. Oo. Bakit in just one session break nagbago? Ano ang kinatatakot nila specifically as alleged na humaharang is Pia Cayetano and Tolentino? Ano ang kinakatakot? They were there nung nag-PIDEA hearing. And sorry Marlon, ituloy Sige. ko lang. Ito ay supposed Ito lang ang mga re-election ni Senator. Iisa-isahin ko ho. Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, Christopher Lawrence Bongo, Lito Lapid, Amy Marcos, Ramon Revilla Jr., Francis Tolentino. O sino sa mga to? Sino ang humaharang ang tanong? Sinong nakausap nitong si Sir Marlon, si Senator Amy Marcos? Hindi naman si Senator Christopher Bongo. Baka si Lito Lapid. Ikaw, tol, ha? Matindi ka, ha? Si Lito Lapid ang tinatrabaho mo, ha? Oh, di ba? Wala na eh. Si Tolentino at itong si Cayetano, imposible sila nga umaharang. Sila magbabalita kay Sir Marlon. Malamang sa malamang, tropa niya si Lito Lapid. hindi. Baka hindi niya ako tropa, no? Baka kung sakali tropa niya. di continuation lang nung PIDEA hearing na Naman. yon na inabutan ng session break Naman. na hanggang ngayon ay walang final committee report, Naman. di ba? Naman. At karapatan ng bawat senador ang magpatawag ng kanilang pagdinig. Correct. Lalo kung miyembro ka at chairman ka ng isang komite. Sa pagdinig ba na ito, Marlon, lalabas, posibleng lumabas ang isang Katibina? Malay mo, Naku. Pamela, maganda yan ha. Pero Naku, bago yan na tayo nga ba pumunta dyan, sinasabi sana natin? ma-interview natin ng Katibinan. Sana, no? Sana, Ma'am Kati. May Baka kaya naman. naman. Parang yung tanong mo kanina, ano yun? Kung maiimbitahan diyan sa Senado itong si Madam Cathy Binac, malaki-laki hong yun talaga ang medyo matindi ho yung masisiwalat doon. Hindi ho Kerwin Espinosa yun. Hindi ho Mabilog yun. Jed Mabilog, hindi ho yan inmate, yan ho biktima ng illegal na droga. Diba? Kaya talagang pagka nagsalita yan, kumbaga, meron siyang experience. Mailalahad niya dyan sa komite kung ano na experience niya dyan sa mga bangag na yan. Sino ang bakit sila natatakot? Anong kinakatakot, di ba? Kung ito ay isa lamang pagdinig at existing naman ang pagdinig sa Kongreso. Hindi ba nakakatakot ang pagsisimangot ng isang Lisa Araneta Marcos? Bakit Ay, siya ba ay mai-implicate dito sa hearing na to? Naku po! Hindi ba nakakatakot ang impluensya ng Speaker Martin Romualdez? Bakit? Kapag ba dininig ito, mawawalan sila ng budget? Uy, ang ganda ng ano nyo na yan, ha? Ang ganda ng setup nyo na yan. Tanong ng isa, sagot ng isa. Ayos. Para kasi, kadalasan yung tanong ng mga manunood, natutumbok dyan sa mga random question na yan na ibinabato ng isa at sinasagot ng isa. Ba, matindi tong format na to. Ayos. Palakpakan ho natin third floor. Diba? Matindi. Hindi ba nakakatakot na baka hindi na rin sila isama sa line-up ng bagong koalisyon? Oo. Bagong alkansya ng Alkansya ng Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, di ba? Mga bagong idediretso natin sa Inodoro. Tama, no? Si Cayetano at itong si Tolentino, kasama sila sa sa koalisyon. Naku Marlon, yung alyansa o alkansya ng Bagong Pilipinas, alliance na yan, ito ay isang ampaw na relasyon. Correct. Kasi Walang laman. wala naman silang ano ang role ng administrasyon sa lahat ng nandoon na 12 na aspirants or 11 na lang kasi nag-pull out di umano si Amy or 10 na lang kasi nag-pull out din Pati si Senator Ping Ping Lacson. Lacson. Sa 10 yon na let's say with Abby Binay, siya ay nationalista yata, NPC. Tapos yung iba NPC. yung iba pa na meron namang mga kanya-kanyang partido, it's like a deceitful type of relationship, Marlon, na ampaw. Na, sige, dito ka lang sa loob ng bahay ko. Kung nandito ka sa loob ng bahay ko, does that make us a family member already? Or that only makes us as tenants?
Di ba, if you get what I mean, parang napakahuwad. It's just a picture of unity na wala, na huwad, na ampaw, na hindi totoong ginagawa or hindi totoong existing siya at hindi totoong may respeto sila sa salitang unity na yun. So madaling sabi, mga sarsuela sila pare-pareho. Yes, mga manggagamit. Mga manggagamit. Mga manggagamit. And parang Hindi lang. yung isa sa kinakatakot ng administration ngayon, masisira yung pinapakita nilang kredibilidad na wala naman na talaga. Kredibilidad na ang ginagawa ng WAD Committee. Dahil sa Senado, talagang doon hihimayin kung bakit hindi pa dapat paniwalaan ang isang drug lord na katulad ni Kerwin Espinosa, kung bakit hindi dapat paniwalaan yung tatlong drug lord din na sinasabing pumatay sa kapwa nila preso sa Cebu. Cebu Peloni, di ba? Oo. And marami pang mga kapalpakan, kabuktutan na nakikita natin sa WAD Committee dahil ang direksyon ng kanilang investigasyon ay hindi para talaga sa pagsasagawa o ng pagbalangkas ng isang batas, kundi para lamang ito sirain ang pamilya Duterte. Naalala mo, Marlon, yung tinapik natin last time, yung 4Ds, Delta, 4Ds of propaganda. Gamit natin yun noong nakaraang campaign. Yes, ito yung tinatawag natin na Defend, deflect, deny, and discredit. Oo. Sa lahat ng nangyayari ito, nasan sa 4D na yan ang nagpo-fall under tong mga sarsuela nila? Deflection, right? Deflection. Yeah. Dahil meron silang mga totoong issues na pilit tinatago o tinatabunan. Correct. Kagaya ng pagsasaswela nilang yan sa Kongreso, na ang ironic, Marlon, is ang resources nila are the people, again, supposedly, the previous administration na nag-execute nung successful naman na war on drugs. Tama. Diba? Tama. At ngayon gustong magkagawa ng hearing naman na motu proprio ang isang Senator Bato sa Senado. Bakit pilit nilang hinaharangan? At the other thing here that we should ask, at it should be a very valid question, Marlon, is bakit hinaharang ng kapwa senator Yun ang mabigat. ni Bato ang pagdinig na ito? Yun ang mabigat. Alam mo kung totoo itong information na to. Unang-una, bakit naman sa daming haharang ay isang Senator Tolentino pa ang haharang na alam naman natin na naging kapartido Oo. at pinagkatiwalaan minsan ng isang Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa siya senador. Sa totoo lang, inassign pa siya bilang chairman ng Metro Manila Development Authority, di ba? Binigyan ng break. Kasi nung unang takbo sa pagkasenador niya, natalo yan. Dahil doon sa mga sexy dance na yung pinadala niya. Yung sa kampanya niya. really dancers niya. Parang gano'n na, wawawing, di ba? Parang gano'n. So tapos, ang mabigat, sana mali tayo na magpapagamit din ang isang Senator Pia Cayetano na alam natin na nung tumakbo noong 2016 presidential election ang Rodrigo Roa Duterte, ang katiket nito ay hindi si Marcos Jr. kundi ang opisyal na katiket nito ay si Senator Alan Peter Cayetano. At noong maraming sumisilip, maraming bumabatikos, maraming nag-aakusa kay PRRD patungkol sa extrajudicial killings, isa sa tagapagtanggol noong mga panahong yun ay si Senator Alan Peter Cayetano, na ngayon ay hindi natin naririnig na nagbibigay komento at nakikitaan kung paano dapat ipagtanggol ang kahit papano ang tinuring niya ring tatay-tatayan na si Tatay Digong. Itong isang paglilid. Matindi yun. O sa mga hindi yung yung mga ngayon pa lang siguro mga months ago, ngayon pa lang sila kumukonsumo ng politika, no? Nakikinig sa mga kung ano nangyayari sa ating bansa. Yan nung si Senator Alan Peter Cayetano, bago ho yan maging senator, tumakbo ho yan ng pagka-vice presidente. Siya ho ang vice presidente ni Tatay Digong. Natalo ho siya at ginawa ho siyang DFA secretary. After niya naging DFA secretary, correct niyo ako kung mali ako, tapos ginawa siyang Speaker of the House. Tumakbo ho siya ng congressman at siya ang naging Speaker of the House. Kalaban niya ho doon si Lord Alan Velasco. Noong 2019, tama 2019, ay hindi. Tama ba 2019? Hindi, noong 2022 election, tumakbo ho siya ng senador. At doon sa mga panahon na kung saan nakaupo itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, isa ho sa mga napaka-vocal pagdating sa pagtatanggol kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yaan si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya ngayon, tama naman ho yung i-renage na yun itong si Sir Marlon. Anong ginagawa nitong si Senator Alan Peter Cayetano? Nakasama niya, naging running mate niya itong kanilang binabakbakan na si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Isa siya sa mga masigasig na magtanggol kay dating Pangulong Duterte.
noong nagdaang administrasyon. At ngayon, bakit tahimik ho siya? At ang tanong, nasaan na yung 10K na pinagmamalaki niya? Si Mr. 10K. Anak ng to, kaya riho tayo dyan. Sa tingin niyo ba mananalo pa yan? Pagka hindi ho niya ginalingan itong si Alan Peter Cayetano, naku po, kahit gawin niya ng 20K yung ipamimigay niya, hindi pa rin ho siya mananalo. Ayun na nga mga kababayan, tuloy pa ho natin ng konti, mamaya na ho natin tapusin. Alam ko marami Higit na paglilinaw, Marlon, hindi pa natin confirm at tayo'y una nang nagtanong kanina sa payag natin na sila ba talaga ang humaharang. Diba? Ito ay di umano lamang na ang humaharang sa gustong initiative ng Senator Bato ng motopropyo hearing na yan ng EJK ay di umano sila Senator Tol at sila Senator Anyway, Pila. Pamela, kung hindi totoo ito, pahintulutan nyo. Pahintulutan mo, Senator Tolentino, bilang ikaw ang majority floor leader. Kasi pag ikaw ang majority floor leader, ikaw ang magsasabi ng Committee on Rules. And kung hindi totoo ito, pahintulutan mo rin po, Senadora Pia Cayetano. Dahil bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, malaki ang iyong moral obligation and moral responsibility na bilang halal ng taong bayan. Ang mabigat ngayon, itong dalawang to ay mga re-electionistang senador na nasa ilalim ng bandera ng ruling party. Oo, di ba? And dito rin makikita Pam na talagang sa Senado, ang dapat talaga ay abogado. Although parehong abogado ang Tolentino at ang dapat abogado at dapat may prinsipyo at paninindigan. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Sa mga magpapakulay dito sa video na to, hindi ko pinapakita yung mga pakulay na yan para magpakulay kayo. Ipinapakita ko lang ho yan para maipakita ko yung appreciation ko sa mga super thanks sa atin. No? Pero hindi nyo ho kailangan. No? Hindi ho kailangan. Manood lang ho kayo, intindihin nyo yung mga pinag-uusapan natin at i-share nyo yung ating video para mas marami pa hong makapanood. Sapat na ho ay PH Update yun. No? Hindi ko ho kayo inuobligahan ng kung ano pa. Kung gusto nyo mag-subscribe, mag-like o kung ano pa man. Hindi ko naman ho hawak ang mga daliri at utak nyo para utusan ko kayo kung anong dapat yung gawin, hindi nyo dapat gawin. Nasa inyo ho yan. Ayun na nga mga kababayan, pero dito sa sa third floor, mandatory yan. Pagka napanood nyo ho dito sa PH Update, automatic kailangan subscribe ho kayo. Just mag-ingat ho kayo ng lahat. Uhalin natin na Pilipinas. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update.